The Lord is here. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ng kapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong muli na kami po'y makapagtipon-tipon upang mag-aaral po ng mga salita, Panginoon, sa siyang. Itaas po ng pangalan, Panginoon. Salamat po sa proteksyon na binibigay mo sa bawat isa, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, magdaan. Kaya narito po kami muli, Panginoon. Humingi po ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng Panginoon. Naging kasalanan, Panginoon, ang hindi naging kalibit-libot sa iyo. Muli po kami linisin, Panginoon, at ihanda ang aming puso't isipan upang kami po ay marapat-dapat po na nakatanggap po ng iyong salita. Pagpapala, Panginoon. Kaya, i-bless mo po ang aming pag-aaral sa gabing ito, Panginoon. Tinataas po namin ng mga preachers na iyong gagamitin, Panginoon. May you guide us, Panginoon, to the help of the Holy Spirit, Panginoon. Naway, ang salita mo lamang po ang aming maituro, Panginoon, hindi aming opinion lamang, Panginoon. Tago mo po kami sa inyong harapan. At muli nyo kaming kausapin, Panginoon. Muli nyo kaming kausapin sa tulong po ng Banal na Espiritu, Panginoon. At naway ang mga aral na matututunan namin, Panginoon, sa gabing ito ay naway magamit po namin sa aming buhay Kristyano. At upang maging kapaki-pakinabang po sa inyo, Panginoon. At napapasalamat din po kami sa tahanan ng Brother Dennis at Sister Karen, Panginoon, sa inyong family na patuloy na nagpapagamit, Panginoon, sa inyong ministry, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran namin at Panginoon na nagbigay ng oras upang pag-aralan po ang iyong salita, Panginoon. Mapag-aaralan po sa gabi ito. Muli, Panginoon, i-bless mo po ang aming pag-aaral. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Ito po ang aming kailangan sa Panginoon. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. At welcome back po kila Brother Dennis, kay family, at kay Brother Joe. Yun naman yung pa-welcome sa inyo ng UAE, may fireworks pa, tapos meron pang binabaha pa ng mga blessings, no? So, may pa-swimming pool pa, diba? So, ang title po natin, hindi ko na pala na, yan po. Ang title po ng ating lesson for tonight is about winning souls for Christ. No? Kung hindi po ako nagkakamali, 4 weeks ago, we started na aralin po yung history ng Israel at saka Persia, na tinatawag na ngayon Iran. So, since it is very timely po sa sitwasyon natin ngayon, sa nangyayari sa mundong ginagalawan natin, no? Inumpisahan po ito ni Brother Dennis na tinuro po tayo ni Brother Dennis, inumpisahan niya hanggang sa mga preaching nila pastor, even sa preaching ni Brother Christian last BS namin. At kung mapapansin niyo po, in the end of every preaching, no, in the end of every preaching patungkol dito, it always ends up sa patanong. Ano po? Kumbaga, it always ends up with self-evaluation, reflection ba sa ating mga sarili bilang Kristiyano. Kung ano na ba ang ginagawa natin ngayon as a believer of Christ. No? Sabi ni Pastor, nung nakaraan, baka nangyayari ang lahat ng ito just to remind us, Christians, to remind us to share the gospel, to win souls for Christ.
Kaya sabi ng Panginoon nga, di ba? Sa book of John 14:15, if you love me, keep my commandments or obey my commandments. And this lesson po, winning souls for Christ, are one of His commandments. To share the good news, to win many souls for Christ. No? At magagawa lang po natin yon kung nakikita sa ating buhay yung pagiging tunay na Kristiyano natin. Sa ating pag-ugali, sa ating pamumuhay, kung paano tayo makipag-salamuha po sa kapwa natin, no? Kung paano tayo magpatawad. So remember po, we are doing these things we are doing these things because we love Him. Hindi para magmukha kang mabuting tao, hindi po ganoon. No? Kusa natin ginagawa ito kasi alam natin at naiintindihan natin kung bakit namatay si Jesus Christ sa cross. So, gaya ng tanong ni Pastor one time sa kanyang preaching, are we ready? Handa na ba talaga tayo? Lalo na sa sitwasyon ngayon, di ba? Hindi natin alam, pwede tayo mawala. Kapag, di ba, habang nagdadrive tayo, di ba? May mga nahulog na lang na debris. Tapos, habang natutulog tayo, di natin alam, baka papunta na yung mga debris or missile sa atin. No, hindi natin alam. And, you know po na the end time is coming. Yung pagbabalik po ni Jesus Christ ay malapit ng mangyari. Although hindi natin alam kung kailan, kasi ang Panginoon lang ang nakakalam. Pero as a Christian, are we doing our part? No? Ilan na ba yung na-share natin ng gospel? Ilan na ba yung na-invite natin sa church? Ilan na ba yung nawiwin nating souls for Christ? So personally po, ako po ay talagang guilty dito. Kaya sakto pa rin, sakto ulit. Kaya maybe iba sa atin no, medyo nangihinaan na ng loob. Kasi siguro yung iba sa atin, yung mga in-invite natin, hindi na bumabalik. Or minsan, kumbaga, una pa lang, nire-reject na tayo. So, one time po, meron akong siniran na ka-work ko. Noong una, hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Diba? Hindi ko rin alam, hindi ko na namamalayan na nag-i-start na pala akong mag-share ng gospel. Hindi po, kumbaga nag-umpisa lang po yan sa kamusta ka. Tapos hanggang sa magugulat ka na lang, nag-open up na. Tapos hanggang sa umiiyak na. Ngayon, so kumbaga hindi mo na mamamalayan na yung pag-uusap namin na yun, kumbaga na change topic na, naging usapang Word of God. You know? So, marami siyang tanong, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit dito sa religion namin ganito? Parang naalala ko yung sarili ko dati na nung seeking pa kami ng church, no, sa salita ng Panginoon. Dahil sa kabila na puro same lang, diba? Puro nasa homily lang, yun lang. Tapos yung iba, naghahanap kami ng Bible-based na church. So, ayun, so ang dami niyang tanong hanggang sa in-invite ko na lang siya ulit sa church, sa sakto anniversary natin. Ngayon, kumbaga, for sure nataniman siya, nalaman niya yung salita ng Panginoon. Ngayon, humingi ako ng feedback kung kamusta. Sabi naman, okay naman. Pero, sadly, hindi na siya bumalik sa church. You know? Hindi ko alam kung iniisip ko na minsan, baka hindi pa ako masyado effective. Baka masyado ako ma-push. Kumbaga pushy. No? Kumbaga parang gusto ko lang na makapunta siya dito. Alam niyo naman yun, diba? Kumbaga pinipilit ko, parang
pilit na, sa pilitan na ini-invite ko sila. Ngayon, kumbaga, ano tawag na dito? Yung mga ka-work ko po kasi, workaholic eh. Kapag workaholic sila, kapag mayroong mga opportunity na work sa during weekend, talagang ginagrab nila. Kumbaga, wala nang panahon sa church. Ganyan. Ngayon, kapag ini-invite ko ulit sila, tatanungin nila kung anong oras. Diba? Kapag sinabi mo naman totoo, 2:30 to ano, parang alata na sa kanila na parang ano nila. No, parang feeling mo parang nanghihinayan sila sa oras. No? Kaya iniisip ko kung baka naman hindi ako masyadong, o baka hindi pa ako effective. No? Baka masyado ako matusi. Baka naman hindi nila nakikita yung pamumuhay ko na may Diyos ako. Or baka naman talagang may iba-iba silang priorities. Mapapaisip ka na lang po, di ba, kung nasa kanila ba yung problema o nasa atin. Kaya po yung lesson na to, we will learn how to win friends for Christ. And not only friends po, hindi po siya limited sa friends lang. Even sa family natin, sa ka-work natin, sa strangers, sa mga kagalit natin, or even sa loved ones natin. And I hope and I pray po na ang lahat ng matututunan po natin po tonight ay magamit po natin o may apply natin sa ating buhay. Kaya lalo na po sa pag-win ng friends for Christ. So let us read po yung unang key passage po natin for tonight. Let us start po sa book of 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. Pero mas okay po na mag-start po tayo sa verse 3. Let us start po sa verse 3 after 8. Start tayo kay Brother Dan. 2 Peter chapter 1. According as divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Verse 5, and besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Verse 6, unto knowledge temperance, unto temperance patience, unto patience godliness. 7, unto godliness brotherly kindness, unto brotherly kindness charity. Verse 8, for if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen po. Let me read po sa Tagalog po. Sabayan niyo po ako, nandito naman sa sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbigay sa atin ng lahat na kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan at kabutihan. At sa pamamagitan ng ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mga halaga sa gilan ng lupa. Ginawa nito mga makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ng pagpapalinasa sa umiiral sa mundong ito. Dahil dito, pagsikapan ninyo, nilagad ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis, sa pagtitiis ang kabanalan, sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangian ito ay nasa inyo at lumalago,
nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung mapapansin niyo po, yung naka-highlight po na blue, no, from verse 5 to 7, these are the 7 virtues. No? And sometimes they call it the ladder of faith. So, this ladder is directly linked to winning others to Christ because it transforms a believer from being barren or unfruitful to be effective and productive in their witness. This will attract others to gospel. Sabi, if we have this, magiging kapaki-pakinabang tayo as a Christians, and it will help us to be effective in a soul winning. So number 1 dyan po is the faith, no? Which is our foundation. So sabi rito, trusting in Christ and reliance on God, it proves the internal conviction we share. Sabi nga, di ba, you cannot share what you do not have. Diba? Now, if you don't have faith in Jesus Christ, ano na lang yung may share natin, no? Soul winning begins with personal, saving, trust in Jesus Christ as our Lord and Savior. That is why our faith is the foundation. Nandun yung conviction lagi. Nandun lagi yung inner motivation nandun yung inner motivation natin para palagi natin i-share yung gospel. So, number 2 po is virtue or moral excellence or kabutihang asal. Sabi rito, earns their respect through your integrity. Through this, in soul winning, magkakaroon tayo ng credibility sa pag-witness. Bakit? Diba? Kapag ang kaibigan natin nakakita tayo ng kabutihan, ang result po, magiging open sila sa mga mensaheng i-share natin. So, mahirap siguro, di ba, na mag-share kapag nakikita nila ang sungit-sungit mo, ang supla-suplada mo, ang suplado mo, di ba? For sure, hindi ka nila paniniwalaan kung yun yung nakikita nila. Di ba? Sino yung niloko natin pag ganun? So, number 3 po, the knowledge or kaalaman. Hindi lamang po ito head knowledge, ano po, but a deep understanding of God's will. This will equip you to answer a friend's question and clearly explain the way of salvation. So, it is not necessary po na magkaroon po tayo ng seminary degree, no? But, syempre, kung gusto mo yun, syempre, mas okay. Ang importante po kasi is yung uhaw tayo sa salita ng Panginoon. You know? And that is why we need to have intimate time sa Panginoon. No? Yung through Bible study, Bible reading. And next po is the temperance or self-control or pagpipigil sa sarili. A disciplined life shows that Christ has power over your desires. So hindi ito madali. No? Pero pag meron tayo, kung meron tayo nito, makikita ng isang tao na yung faith natin is not just for a good time. No? Pag nakikita tayo na kalmado under pressure, or kapag nakikita tayo na faithful during trials, no? Makikita nila na yung power of God is at work nasa buhay natin. Kaya mahalaga po na may self-control tayo. Now, hindi natin matatagumpayan po ito kung wala tayong patience and perseverance. Which is yung next point po natin. Minsan po yung pag-win ng souls for Christ ay hindi agad-agad. It will take time. No? Gaya ng pag-invite natin, di ba? Ilang beses hanggang sa... Tulad na lang kay Brother Robin. Di ba? Di ba? Sabi sa testimony niya, ang tagal niya bago niya ang tagal bago niya sinuko yung buhay niya para sa Panginoon. So, nire-represent ng patience yung consistency needed to keep praying for someone or to keep loving for someone even they are initially resistant to the gospel. No? This will show
this will show your commitment or yung sinseridad natin na mawin sila for Christ. So, yan po, no? Next po is the godliness. Yan, or kabanalan. This refers to the life focus on God's glory. Points the glory away from you and toward Christ. Ano pa po? Yung brother kindness. Pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. So, this is specifically love to the for fellow believers. No, minsan kapag nakikita ng mundo or mga tao kung paano natin mahalin ng bawat ang kapwa natin Christian, no? Kung paano tayo makisalamuha sa believers, same believers po, no? Kumbaga yung mga outsiders parang magkakaroon ng holy envy. Parang may ingit sila in a good way na uy, buti pa sa lugar na ito, no? Buti pa yung mga magkakapatid nito, parang as in mararamdaman mo yung pagmamahal ka. Then kasi po, legit po ito, no? Ito yung nakita namin, mag-asawa, especially sa aming mag-asawa. Sa mga brethren, nung kami po ay outsider pa po or hindi pa kami believer. Nakita namin kung paano yung pagtatrato ng bawat brethren sa isa't isa. Kaya siguro, kumbaga nahikayat kami na magpatuloy sa church natin. And lastly po is the charity, the agape love, pag-ibig sa lahat. Sabi rito, the ultimate goal is unconditional, sacrificial love for everyone, including those who do not yet know Christ. This selfless love is primary tool for winning friends because it reflects God's own heart. Please note po that these virtues are developed and empowered by the Holy Spirit to strengthen a believer maturity rather than a checklist to earn salvation. Lilinawin ko lang po, no? Ito pong nasa listahan, hindi po to checklist, no? Para ma-earn natin yung salvation natin. Dahil ang salvation natin, alam naman po natin siguro lahat na in salvation natin is by the grace of the Lord, no? Through faith in Jesus Christ, no? And not by our words. So ina-emphasize lang po nito na while our salvation is 100% gift from God, our spiritual growth requires our diligent effort to work alongside with the Holy Spirit. Kaya nga sabi sa verse 5, di ba, na pagsumikapin natin na idagdag sa atin idagdag ang lahat ng mga ito sa ating mga pananampalataya. Because sabi sa verse 8, basahin ko po. Basahin ko po. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog po, sapagkat kung ang mga katangian ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipanginabang ang pagkakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi dito, without these traits, no, ito yung mga behavior na nabanggit kanina, Peter warns us, without this, you will become barren or unfruitful. So in soul winning po, in soul winning terms, this means you might talk about Jesus. Pero if your life doesn't reflect Him, our witness will become ineffective. However, if you have these traits, you become effective and productive. Your life acts as a salt that makes others thirsty for the water of life. Ano po? Dahil in personal winning, soul winning po,
ang testimony po natin yung parang first Bible na kanilang mababasa. Ano po? Kaya mahalaga po sa atin. Mahalaga po na yung mga testimony natin bilang isang nag-witness, no? Dapat pag-ingatan natin, dapat pahalagaan po natin. Dahil sabi nga sa Bible, di ba, we are a salt, no? Yan po yung topic ni Brother Josiah nung wala si Pastor. So, to become a good soul winners for Christ, kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu, no? Filled with the Holy Spirit. At kontrolado tayo ng banal na Espiritu. At isa lamang po yan sa mga basic elements on how to become a good soul winner, no? Remember, through the power of the Holy Spirit. So, which is working with us, no? Now, Okay, just use mine. Just use. as an introduction, Amen. Amen. mali po yan. Talagang, kumbaga, nagkamali ako, hindi na pala introduction. Nakalimutan ko lang tanggalin. Summary ba yun? So, the basis of the process of trigger of winning our friends to the Lord Jesus Christ is the power of the Holy Spirit, which na-discuss na natin kanina. And what is the next? It is the interpersonal relationships. So, being a soul winners po, meaning dealing with people. And this, of course, hindi to madali, no? As a human perspective. But when the power of God is manifested, no, in our lives, when we are filled with the Holy Spirit, our interpersonal relationships ay magiging effective, no? Sa madaling salita po, kung nakikita sa atin ang Panginoon sa ating pamumuhay, ang ating pagkikitungo sa ibang tao, for sure ay magiging effective. Ano po? Kaya ang katagumpayanan po ng pagdadala natin ng mga kaibigan, ng mga mahal natin sa buhay kay Jesus Christ, no, ay nakadepende rin po sa kung paano tayo makitungo or paano tayo makisalamuha sa kanila. Kaya importante po na ma-develop po itong area to, yung the area of dealing with people. So, meron akong ipapakita na 4 na questions to evaluate ourselves kung tayo ba ay magiging effective or hindi pa sa ngayon. So, yan. The following 4 questions are a brief evaluations to know if you are a person who is effectively related to others and if you are someone with a gift and ability to win friends for Christ. Number 1 question po is, am I equipped to respond to the needs of others? Mabilis ba tayong tumugon sa pangangailangan ng iba? No? If yes, sino-sino? No? Pinipili lang ba natin kung sino yung ina-action na natin? Diba? Or sarili mo muna bago yung iba. Number 2 questions po. Do I escape from problems or do I look for solutions for them? Inatakasan ko ba ang mga problema or naghahanap ako ng solusyon para maayos yung mga problema yun? And number 3 po, is my way of speaking generally positive or negative? Paano ba tayo makipag-usap? Pagalit? Or yung may compassion? Diba po ba? And number 4 po, do I give others a second chance? Binibigyan ba natin ng pangalawang pagkakataon ng iba? No? Kumbaga, abang binabasa niyo po ito, sinasagutan niyo ba sa sarili natin? No? Binibigyan ba natin ng pangalawang pagkakataon ng iba? Ang Panginoon po, no? Remember po, ang Panginoon, ilang beses tayo binibigyan ng pagkakataon. No? Kung hindi tayo nagbibigay ng chance,
Sabi nga ni Bongbong Marcos, di ba, mahiya naman kayo. Di ba? Kaya, always give chance po, no? To one another. No? Try lang ng try. Kasi mahiya naman po tayo sa Panginoon. Ano po ba? Amen po ba? Amen. Again, it's a self-evaluation po, no? No, tanging sarili lamang po natin ang makakasagot ito. Maaaring ang iba sa atin ay guilty. At isa na po ako doon. No, wala akong takas dito. Kaya kung kaya this is a wake up call po para sa ating lahat. No? Para sa ating lahat na Christians to do the right thing for Christ. Amen po ba? Amen. Parang masyado ako mabilis. Introduction ka pa lang. Oo. Yan. Now, we will discuss po the golden rule. Kung kanina, yung about sa Holy Spirit, ngayon the golden rule. Sabi rito, now we will learn what the key is to relate to others in the best way in order to win them to the kingdom of God. Christ gave us the basic rule for the establishment of quality human relationships. We call it the golden rule. Yan. This is about learning to put myself in the place of others instead of trying to put others in their place. No? In the latter, many of us are more than experts. No? Kung saan marami sa atin na talagang napaka-experto dito. So, sabi rito, put myself in the place of others. Actually po, this is empathy. No? Yung pakikiramay o pakikipagdamayan, no? Meaning, ito yung nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng iba upang maunawaan natin or maintindihan natin kung ano yung mga nararamdaman nila. Kumbaga, yung burden nila, kung bakit ganito sila kumilos, kung bakit ganun sila magsalita, no? It is empathy. Unlike dun sa isa, putting others in their place. Meaning is like judgment or correction. Yung tipong ipinapakita natin na siya yung mali, tayo yung tama. Na po. For example po, si ganito, no? Hindi naman siya ganito dati. Pero bakit parang nagbago siya? Sige. Ngayon, ilalagay mo yung sarili mo sa kanya. Siguro, kaya siya suplada kasi meron siya. okay, may problema yung mga anak niya, ano ba? Or siguro nahihiya lang siya. 'Di ba? Nilalagay natin yung sarili natin sa kanila para maintindihan natin sila. No? In order for us to understand them, we should put ourselves in their shoes. Tama po ba? So, in order to win souls for Christ, we should always choose empathy. No, the golden rule. By this, we are likely finding a way to help them. Whereas the other way around will only create enemy. No? And ang goal po kasi natin is to win souls for Christ and not to judge those who are lost. Amen po ba? Amen. So these two are what Christ teaches us in Matthew chapter 7 verse 12. Basahin po natin yung Matthew chapter 7 verse 12. Matthew 7 verse 12. Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do you even so to them. For this is the law of the prophets. Now, sa ating binasa po, no, at the end of the Sermon of the Mount, Christ summarized a series of deep thoughts about human behavior and said, therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. Sabi dito, again, Christ teaches us two fundamental things regarding the development of excellence, human relationships. Yan. Number one po is, I must treat others as I want them to treat me. The golden rule, empathy. Number two po, the way I treat others is a decision of mine.
No? Whether we judge them or we correct them. It's not even like a word. So again, these are the same what we discussed kanina. And lastly, I would like to share po, no, yung 5 ways that we all want to be treated. Parang ito po yung pinaka-main, ano, yeah. Pero mukhang malapit naman. Tapos, so, ito po, before we conclude, gusto kong i-share yung ways in what we wanted to be treated. Now, if we want to win many friends or win many souls for Christ, we have to treat them in the way we want them to treat us. No? So, number 1 po is ano na yun? Nauna na yun, ha? Wala naman, no? Okay. Number 1 po. Hindi ko na na-edit. Okay. Number 1 po, I want others to encourage me. No? In the same way po, yung mga friends natin, they want us to encourage them. No? Dahil tulad natin, nanghihina rin sila, lalo na kung hindi nila kilala yung Panginoong Isus. Diba? Remember this po, no? Giving encouragement, it's not just being nice. It's not just being nice. Ano? Giving encouragement is not just being nice. Para tong isang fuel sa isang sasakyan para magpatuloy tayong tumakbo. No? And take note po, no? This is free. Unlike sa literal na fuel ngayon, ano, pataas ng pataas. So, encouragement po. So, encouragement is an act of fueling someone's encouraged to keep going. Ayan po ba? Now, when it comes to soul winning, giving encouragement is like giving them hope, especially for the hopeless. No? Please note po that sharing the gospel, sharing the good news, is the highest form of encouragement that we can give as a Christian. So giving encouragement is free. No? Huwag po natin ipagdamot. We should encourage one of another. No? And number 2 po, For me, it's so hard. This is not hard. yeah. Number 2 po is, I want others to appreciate me. I want others to appreciate me. So, the deepest principle or hangarin ng tao ay yung maramdaman nila na pinapahalagahan sila. No? Like for example po sa ating mga trabaho, di ba? Bilang isang empleyado. Kung mapapansin niyo po, mas tumatagal po ang isang empleyado kapag yung company nila o yung mga amo nila ay nararamdaman natin kung na-appreciate ba tayo, kung pinapahalagahan ba tayo, di ba? Or kumbaga pinapahalagahan tayo regardless sa posisyon na meron tayo sa work, no? And ano yung result kapag ganun? Positive lang, no? Walang source of disagreement. So, ganun din dapat nating gawin sa ganun din dapat nating gawin sa mga wini-win natin for Christ, no? We should appreciate them regardless sa estado ng buhay nila. Regardless sa kakayahan na meron sila. Or dahil walang sino man sa atin na maliit or malaki, no? Sa mata ng Panginoon. 'Di ba? Tayo ay pare-pareho lang sa mata ng Panginoon. So remember po sa Luke, basahin po natin yung Luke chapter 15 verse 10. Yeah. Basahin po natin yung Luke chapter 15 verse 10. Likewise,
I say unto you, there is joy to the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Man. Luke 15. Oh, tama. Amen po. Thank you po. So, sabi rito, there is a great joy and celebration in heaven over a single sinner. No, one soul who repents and returns to God. Ganyan po ina-appreciate ng Panginoon sa langit, ang isang soul. No? Remember po yun. That is why we cannot underestimate the value of anyone. No, we should appreciate them because that is one soul. No? That is a soul. So, number 3 po, I want others to forgive me. Yan. Kaya kung may mga kaaway ko rito, kayo rito, pagpatawad mo tayo, no? Sabi po dito, a forgiving spirit is the basic ingredient for building strong relationships. Forgiveness will free us from guilt and allows us to act positively with others. Ang mga taong nahihirapan daw po magpatawad, ay madalas sila yung very insecure, sila yung arrogante, at sila po yung hirap makasundo. No? Lack of forgiveness produces emotional and physical stress and many diseases. Minsan po, no, minsan in order for us to be healed, we need to confess and to forgive and to pray. No? Kung marunong po tayo magpatawad, there will be a peace you will receive from Christ. So if we do not have the peace of Christ, we can never bring others to the Lord. So the Christian has to be unoffendable in order to win his friends to Christ. Amen po? Amen. Number 4 po, I want others to listen to me. Amen. Listen, God. God. So I want others to listen to me. Listening is wanting to understand, while a deaf ear is the first indication of a closed mind. Sa librong 7 Habits of Highly Effective People, ang sabi po ng author na si Stephen Covey, seek to understand first, then be understood. Seek to understand first, and then be understood. Tandaan po natin na malaki yung pagkakaiba ng nakikinig lang sa nag-uunawa. Na po? Dahil sa pakikinig po ay may kagustuhang umunawa. Kapag, kumbaga, kung willing kang makinig, ibig sabihin, may kagustuhan kang umunawa. So, a soul winner, if we don't know how to listen, we will not be able to obtain necessary informations, or you will not be able to understand other people. You will not feel compassion for them. No? So, ito po ay mahalaga. Kasi, they will not follow you, or even they will not talk to you. Bakit kanyo? Kasi magsasayang ba naman ng oras sila, kung magsasayang ba naman sila ng oras sa'yo? Kung hindi naman nila nakikita yung sinseridad or yung kung ba hindi nila nakikita yung pagiging interesado mo sa kanila, di ba? So we should know how to listen in order to bring them to Christ. And lastly po, no? Wala na. I want others to understand me. Amen. We understand you, brother. Thank you po. Ano po yung nararamdaman natin kapag ang ibang tao hindi tayo naiintindihan? Masakit. May experience sa brother. Or na-misinterpret ka, no? Or walang interest na intindihin ka. Ano pong mararamdaman natin, no? For sure, malulungkot tayo, o madidisappoint, magagalit. Tama po ba?
ganun din po yung nararamdaman nila kapag hindi natin sila magawang intindihin. No? Yung mga win natin, mga friends natin. Kaya showing compassion is napaka-halaga po. No? Alam niyo po ba na yung lack of communication, ito po yung rason, ang result po niyan, madalas, sabi po sa Google, 50% reason, yung lack of communication daw po is 50% reason kung bakit may divorce, kung bakit may mga nagdi-divorce. And 90% kung bakit may mga crimes. Kaya, we should have good communication sa bawat isa in order for us to understand each other. So through this, we will win them for Christ. Ano po? Now, as a conclusion po, bilis lang po ito. Remember this po, your success is winning your friends for Christ depends on your ability to relate to them in a healthy and positive way. The biblical key is to put yourself in the place of other person instead of wanting to put them in their place. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 12, no? Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. In short po, if you want to win many friends for Christ, no, you have to treat them the way you want them to treat you. Encourage them, appreciate them, forgive them, listen and understand them. At magagawa lang po natin ang lahat ng ito, of course by the help of the Holy Spirit, no? sa guidance ng Panginoon. Kaya, sa darating po na Sunday, di ba po, ano nga pong evangelism po, no? May na-invite na po ba tayo? Diba? So, let us do our part as a Christian. No? Let's invite, share the gospel, win souls for Christ. No? Huwag natin sayangin po yung pagkakataon ito, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. No? So, maraming salamat po sa pakikinig. Sana may natutunan tayo at sana magamit po natin ito sa ating pag-win ng mga friends natin for Christ. So, kapag may tanong po kayo or may additional po na baka may hindi ako na idagdag, Brother Dennis, may i-share ka po? Brother Christian? Si Brother Eli? Okay. So, tamang-tama po yung lesson na ito, no, para sa Sunday. May in-invite nga po ako, sana pumunta. Nakikita ko kung effective pa rin ba ako. Effective ba ako. Pero, hindi naman po between sa atin yan it's between them and God po yan. Kaya, kumbaga, sabi nga, try lang ng try, no? Give other chance, no? Kasi maya naman tayo sa Panginoon, no? Kaya, yan lamang po, sana magamit po natin ito sa ating pag-i-invite, sa ating pag-win ng soul for Christ. So, yun po. May idadagdag ka, Brother Jeff? Wala po. Siguro doon lang sa comment mo na sige. doon sa comment lang kasi normal yung nararamdaman natin na effective pa ba ako. Kasi madalas dyan sa 10 in-invite natin, siguro isa lang yung So ibig sabihin, minsan pagka sobrang tinake natin yung personal, hindi ata ako effective eh. Mawawala na tayo ng gana sa susunod mag-invite. Merong isang preaching yan patungkol, hindi naman kasi talaga tayo eh. Yung the fact na nag-invite tayo, na yun, kumbaga hindi naman siya magaling ka, ginagawa mo na ginawa mo na yung dapat mong gawin. So, hindi dahil sa wala ka ng pakialam, pero siyempre masakit, pero hindi dapat yung maging dahilan para maging panghinaan tayo ng loob. So, hindi dapat, tama rin mag-evaluate, pero hindi dapat sisihin yung sarili mo baka kasi hindi ako effective. Hindi ganun yun. Kasi nag-invite ka na eh, so effective ka na. So,
again, nandun talaga sa tao yun na invite mo kung talaga. It's between God. It's between God and Him na lang. So, the fact na nag-invite ka, blessing na yun. Na kapag nagpapagamit ka na sa Panginoon. So, hindi dapat yun talaga bro na maging dahilan para panghinaan tayo. Amen. Salamat po. Salamat po, brother. Kasi maraming ang hindi nagtatangka eh. Ako, minsan, di ba, may Kristyano na hindi ako nagtatangka mag-invite. The fact na nag-invite ka, Brad, ano na yun? Blessing na yun. Amen. Tumanggap man yun o hindi. Tsaka kung naiintindihan po natin parable dun sa Matthew 13, yung nag-aasin yung pinhi. Depende kasi sa puso yung Amen. soil kasi yung puso ng tao eh. Kung salita na binato sa'yo, tinanim sa'yo, talagang bumabaon. Tama naman to the fact na nag-invite ka na, meaning ginagawa mo na yung part mo as a Christian. Yes. No? Amen. So, salamat po, Brother Christian. Ay, brother. Pastor Eric. Pagkatang ginagawa mo na, Brad. Amen, amen. Amen. So, request ko po si Brother Dennis. Sige po. Let us pray. Salamat, Brother Kevin. Let us close in prayer. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit ko po sa buhay ni Brother Kirby. Ang kapatid na binigyan po siya ng wisdom, binigyan niya po siya ng time na makapag-aral po despite of the situation, oh Lord, despite of the busyness in his work, sa mga situation na nangyayari sa lugar nito, Lord, binigyan siya ng privilege, O Lord, na makapag-aral at may share po ang lesson na very timely, O Lord, with darating linggo sa evangelism, O Lord, how to win friends, how to win souls for you, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for this bold message, for this clear message, O Lord, na kami po ay magamit ninyo upang maging daluyan po na inyong pagpapala to win souls. Unang-una, it is reminded na wala po kaming maibibigay kung unang-una wala po kami ng kaligtasan na kiniklaim po namin, Panginoon. Wala po kami masishare na faith kung kami po mismo ay walang faith, Panginoon, sa inyo, Lord. Thank you, Lord, sa reminder nito. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pautulit ng pagkukulang, magkakasala, O Lord, ng pagiging tahimik, O Lord, maging witness ninyo, Lord. Gamitin niyo po ang bawat isa na maging witness ninyo sa darating na Sunday at makapag-invite po kami. At umuo po, Panginoon, ang mga inimbitahan po ng bawat isa sa amin, Panginoon, mga kapatiran, O Lord, sa darating na linggo. Despite of the situation, Lord, huwag po itong maging hadlang sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po ng lakas, Panginoon, ng loob na makatin po at makakilala po sa inyo sa linggo. Thank you, Lord, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa at nakarating po ng ligtas sa lugar na ito, Panginoon, despite of their busy schedule. Alam niyo po ang pinagdaraanan ng bawat isa. Maaaring may mga nawala ng trabaho, maaaring may mga nangangamba. Lahat-lahat na po, Panginoon, ba dito po kami ngayon ay nagsama-sama upang makarinig at makapag-aral po ng inyong salita, Panginoon. Alam po namin na lahat po nangyari ay nasabi niyo na po, Panginoon, sa inyong salita. At bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, to wisdom, O Lord, how to go with this situation, Panginoon. At hindi po panghinaan ang aming faith, Panginoon. At pagpatuloy pa rin po kami, Panginoon, sa pag-service po sa inyo. We remember our church and the leadership of our pastor and his family. Patuloy niyo po silang gabayan, bigyan ng lakas ng loob, Panginoon, at bigyan ng wisdom, patuloy pong wisdom and understanding how to lead the church, O Lord, and the members of the church, how to feed us, O Lord, strengthen us, O Lord, spiritually. And thank you for their life. Ganun din po sa mga elders in the church. And even, O Lord, sa mga kapatiran na may pinagdaraanan ngayon, O Lord, kayo po nakakilala sa kanila. Comfort them, O Lord. Comfort us, O Lord. At bigyan niyo po kami ng lakas, ng pag-asa, O Lord, na lilipas din po ang mga
pinagdaraanan namin ngayon, Panginoon. This too shall pass, O Lord, ang iyong pangako. At alam namin, Panginoon, sooner or later, O Lord, matatapos din ito. At inaalaala rin po namin, Panginoon, ang mga kapatiran na naipit, O Lord, sa ibang lugar, kung meron man po, Panginoon, dahil sa sitwasyon nito, Lord, kayo rin po magbigay sa kanila ng protection, kung nasaan man po sila, at makabalik po sa Dubai kung kakailanganin pa po, Panginoon. At ang mga companies po namin, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, patuloy po silang pagpalain, Panginoon, proteksyonan, ang mga leader, O Lord, bigyan po sila ng mga tamang desisyon, how to handle the employees, O Lord, at dahil will be done, Panginoon, kung ano po ang plano sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Alam po namin na temporary lang kami, Panginoon, sa mundong ito, at kayo po ang tanging pag-asa, Panginoon namin, at tanging lakas, Panginoon namin, na nagbibigay ng lakas sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Despite of the situation, kami po ay malakas, at kami po ay masaya, Panginoon, na nagsisilbi sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang gabing ito, sa nalalabing fellowship po namin. At tigbasan din po namin ang pagkain, O Lord. Papasalamat namin sa inyo ang pagkain ito at maging kalakasan po ito sa pangangatawa ng bawat isa. We bless this food, O Lord, and we thank you, Lord, for this blessing. Patuloy niyo po punan ng makakain, ng mga mesa, Panginoon, ng mga kapatid namin, O Lord, sa darating pong mga araw, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na maputol ang supply ng pagkain sa bawat lugar na ito, sa sulok ng mundo. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, maglutom ang inyong mga anak, Panginoon. At patuloy niyo po kami malakas, at patuloy po ang faith namin, Panginoon, kung ano man po ang hirap na aming pagdaraanan kung sa kinabukasan, Panginoon. We don't know what will happen tomorrow, but as the song says, Panginoon, we know who calls tomorrow, it's you, Panginoon. Maraming sa Panginoon, sa inyo. Kayo po ang aming pag-asa at kalakasan, Panginoon. Sabay niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, sa katahanan, at titignan po kami ng kapayapaan at ang tulog, O Lord, na kailangan pahinga at kalakasan sa kanyang bukasan. Sama-sama po uli kami sa worship services sa Sunday, Panginoon. Uli po sa ilang po mataas na pasasalamat. All of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.